Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro na si Sir John Mark C. Sinoy. Sir, ngayong araw ay tatalakayin natin ang panglimang kabanata, ang panitikan sa Pampanga. Tara, samahan ninyo ako at alamin natin ang kwento ng panitikan sa Pampanga. Ang Pampanga ay hango sa salitang Pampang o Pampangan na ang ibig sabihin ay tabing ilog. Ito rin ay isang mayaman at tigang na talampas sa gitnang Luzon na napapaligiran ng matataas na lupain. So sa kanluran nito, matatagpuan natin ang bulubundukin ng Zambales, ang Cordillera sa Silangan, ang matataas na lupa ng Pangasinan sa Ilaga at ang bundok ng Rizal Sierra Madre sa timog. Ang katangiang pangheograpiya sa lalawigan ng Pampanga ay ang dahilan ng pagiging tigang ng lupa na siyang pangunahing producer ng palay at ng tubo. Ayon kay H. Otley Beyer, ang mamayan at diyalektong Pampango ay nagugat pa noong 300 hanggang 200 BC sa isang ninunong Malay kaugnay ng Imperyong Madyapahit. Iba naman ang paniniwala ni Mariano Hinson. Ayon sa kanya, nanggaling sa Borneo at Sumatra ang mga unang Pampango, tulad ng paniniwala ni Padre Francisco Colin S.G. Iba naman ang version nitong si Dr. Luther Parker. Ayon sa kanya, ang ating kapuluan daw ay dating pinanahanan ng mga Negrito sa pumuno ni Dulom. Kalaunan, ilang mga dato mula sa Borneo ang dumating at binili ang ating kapuluan. At hindi nagtagal, mas maraming taga Borneo ang nasipagdatingan at naninirahan sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ilan sa kanila ay ang mga ninuno ni Malang Balagtas na tumira sa Pampanga. Si Malang Balagtas ay isang tagasunod ni Muhammad na nagpapabinyag sa Kristyanismo at kinilala ng mga Kastila bilang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa isla. Hanggang sa kasalukuyan, ang ugnayang kultural ng mga Pampango sa mga Malay at Indonese ay makikita sa mga karaniwang salita tulad ng nasi na sa Filipino ay bigas, mga bilang tulad ng isa, adua, atlo na sa Filipino ay mabigkas natin sa isa, dalawa, tatlo, at minom naman na inom sa Filipino at payong na payong sa Filipino. Ang Pampangong tulak ay turak sa Malay. Ang baboy ay babi sa Pampango at bahasa. Mangilan-ngilan lamang ang panitikan sa Pampanga bago dumating ang mga Kastila, maliban marahil sa ilang basulto, awit at sayaw, tumayla na uyayi, palaisipan at alamat. May sariling paniniwala rin itong si Dr. Amado M. Yuzon. Ang paniniwala niya ay sinira raw kasi ng mga Kastila ang anumang nadatnan nila sa Pampanga at kanilang ipinakalat ang kanilang sariling kultura ng tula, awit at sayaw. Sa kapanahunan ng mga Kastila, ang panitikan sa Pampanga ay binubuo ng mga salin ng mga panitikan ng panrelihiyon ng mga Kastila sa anyong awit at kurido. Namalasak din noon ang karagatan, bugtungan, karilyo, pasyon, komedya at zarzuela sa Pampanga. Marami namang Pampango ang nakilala sa pagsulat sa wikang Ingles simula ng kapanahunan ng mga Amerikano. Marami sa kanila ang nakilala sa larangan ng panulaan, dulaan at fiksyon. Nakatulong din sa pag-unlad ng panitikan sa Pampanga ang pagkakalimbag ng pahayag na The Voice at ng mga magasing Ingbalin, Bayong Diwa at Kampupot. Ilan sa mga tanyag na manulat ng lalawigan ay sina Juan Crisostomo Soto, Aurelio Tolentino, Zoelo Hilario, Iway Cunanan, Roman P. Reyes, Amado M. Yuzon, Diosdado Macapagal, Padre Anselmo George Fajardo at ang panghuli ay si Jose Gallardo. Sa lalawigan ng Pampanga ay may iba't ibang mga bugtong na ang kanilang ginamit ay ang kanilang sariling wika at may salin rin ito sa Filipino. Tara, sabay-sabay nating basahin ang iba't ibang bugtong mula sa lalawigan ng Pampanga. Ang unang bugtong ay ang Aduang Bulang Sinulad hanggang Nabua Miraras
na ang ibig sabihin ay mata sa Pampango. Sa Filipino naman, dalawang bulang sinulid abot hanggang langit na ang ibig sabihin ay mata pa rin. Ang pangalawang bugtong ay ang adua lang mikaluguran, tagalan nung tagalan, na ang ibig sabihin nito ay bitis, at isinalin naman ito sa Filipino na dalawang magkaibigan laging naghahabulan, na ang ibig sabihin sa wikang Filipino ay paa. Ang pangatlong bugtong ng Pampango ay tanaman ai lalangi, matatabas yang palagi, na ang ibig sabihin sa wikang Pampango ay buak. At isinali naman ito sa Filipino na halamang di nalalanta, laging pinapuputulan, na ang ibig sabihin sa wikang Filipino ay buhok. Ang pang-apat na bugtong sa Pampango ay tuto pining ngungutya at tiyo kilob ing bunot na ang ibig sabihin ay mangga. At isinali naman ito sa Filipino na isang buko na sa loob ang bunot, na ang ibig sabihin ay mangga. Ang panglimang bugtong ay malati yung imperno, kailangan nining tay, na ang ibig sabihin ay plansa. Isinali naman ito sa Filipino na munting impyerno, kailangan ng tao, na ang ibig sabihin sa Filipino ay plansa rin. Ang pang-anim na bugtong ay ingbali ng Kabisang Juan, dala-dala ni King Lakaran, na ang ibig sabihin sa Pampango ay pagong. Isinali naman ito sa wikang Filipino na si Kabisang Juan dala ang bahay sa lakaran, na ang ibig sabihin ay pagong pa rin. At ang pangpito at ang panghuling bugtong ay mitong ibutil a pali, sakop ni ing mabilog abali, na ang ibig sabihin ay sulo sa Pampango. At sa Filipino naman ay isang butil ng palay, sakop ang buong bahay, na ang ibig sabihin sa wikang Filipino ay lampara. Ngayon, dadako naman tayo sa mga akdang isinulat ng mga iba't ibang manunulat sa larangan ng panitikan sa Pampanga. Una ay ang tulang Ikaw o Ika ni Iway Cunanan, aka Luis Garcia, sa pagsasalin ni Rolando E. Bernales. Ito ay isang madamdaming pagpapahayag ng wagas na debosyon at angking tamis ng pag-ibig na nagmumula sa kulturang Kapampangan. Layunin ng akdang ito na ilarawan ang minamahal bilang sentro ng eksistensya ng Makata, kung saan siya ang nagsisilbing hininga, liwanag at kabuuan ng isang buhay na magiging sawi o kulang kung wala ang ikaw. Naisulat ito upang itampok ang tradisyonal na tapat na paraan ng pagmamahal ng mga Pilipino, kasabay ng pagpapayaman sa regional na panitikan at pagbibigay busis sa mga damdaming hindi madaling maipahayag ng ordinaryong salita. Sa pamamagitan ng masining na pagsasalin ni Bernales, ang tula ay naging tulay upang maunawaan ng mas maraming mambabasa ang universal na katotohanan ng pag-ibig ay isang ganap na pag-aalay ng sarili sa taong nagbibigay saysay sa ating mundo. Ngayon, dadako naman tayo sa maikling kwentong Si Miss Patupats ni Juan Crisostomo Soto na isinali ni Pat V. Villafuerte. Ito ay isang masatirikong paglalarawan kay Yeyeng, isang dalagang Kapampangan na tinalikuran ang kanyang sariling wika at kultura matapos matuto ng Ingles mula sa mga Amerikanong sundalo. Isinulat ito ni Soto upang tuligsain ang mga Pilipinong may kaisipang kolonyal o yaong mga ikinahiya ang kanilang pinagmulan at nagkukunwaring banyaga, tinatawag na patapat o makapal na kolorete, para lamang magmukhang mataas sa lipunan. At ang pangatlo naman ay ang kahapon, ngayon at bukas ni Aurelio Tolentino. Ito ay isang allegorical na dula na nagsasalaysay ng pakikibaka ng Pilipinas laban sa mga dayuhang mananakop
sa pamamagitan ng mga simbolikong karakter tulad ni Inang Bayan at Taga-Ilog. Sa simula, ipinapakita ang malupit na trato ng mga Kastila at Tsino na sinundan ng pagdating ng mga Amerikano na nagkunwaring tagapagligtas ngunit naging bagong mananakop din sa huli. Naisulat ito ni Tolentino bilang anyo ng protesta upang ilantad ang tunay na motibo ng mga Amerikano at gisingin ang nasyonalismo ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga pagtataksil at pagdurusa, nagtatapos ang dula sa isang matagumpay na pangitain kung saan ang pagkakaisa ng mamamayan at ang panindigan ng susunod na henerasyon ang tuluyang nagpapalaya sa bansa mula sa anumang dayuhang kontrol. At hanggang dito na lang po magtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa aking isinagawang video report. Naway tangkilikin at pagyamanin natin ang ating panitikan sa Pilipinas. Sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat.